Samantala, mapayapa rin na itinaos ang trillion peso march sa lungsod ng Iligan City o sa Iligan City kung saan ilang religious sector din ang tumindig para isulong ang pinigting na hakbang kontra katiwalian. Si Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan sa sentro ng balita. Sabay-sabay na nagmarcha ang mga kalahok na yan mula sa Diocese of Iligan bilang pakikisa sa trillion peso march kahapon. Kaya naman ang puwersa ng pamahalaan, todo bantay para matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng nasa 500 katao na dumalo rito. Wala tay na monitor nga nagpabadlong, nagbuhat og mga dili maayo sa mga rally. So in general, generally peaceful ang conduct sa rally. Ang kura paroko ng Corpus Christi Parish naman, umaapela ng pagkakaisa para itaguyod ang mabuting pamamahala at hikayatin ang lahat na labanan ang korupsyon. We have to stop corruption, and then we have to we are for government, for governance with accountability and transparency. Yung mga nagnanakaw, kailangan makukulong yun. We cannot absolve them by just forgiving them. We will forgive them, but we have to answer what they have done. Bukod sa Diocese of Iligan, nanawagan din ng isang Muslim leader ng mas mahigpit na kampanya laban sa katiwalian at panagutin ang mga sangkot, alinsunod na rin sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sana po, yan po ang isa sa pinapanawagan natin na magkaroon po na hindi po selective yung pagpipili ng kakasuhan natin. Kung sino man ang may sala, wala po tayong dapat sinasanto. Bilang isa na mamumuno sa estado ng ating pamahalaan, dapat po walang kamag-anak, sino man yon ang nagkasala ay dapat din mapanagot. Kung tatandaan po ninyo, nakita nyo na po yung nangyayari doon sa Cebu, no? Daan-daang kababayan natin ang nasawi dahil po sa maling gawain ng ating mga ibang kawani ng gobyerno. Hindi naman po nila lahat. Wag na po natin hintayin na dumating pa dito sa Mindanao yung mga ghost project na yan. Dapat po, ngayon pa lang may makulong na bago pumasok yung Disyembre. Sa pagkakapit-bisig ng iba't ibang grupo dito sa lungsod, umaasa sila na matutuldukan ang pang-aabuso ng ilang opisyal sa kaban ng bayan. Mula rito sa Iligan City, para sa Integrated State Media, Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.